Hello guys! Collective Love Reading. Collective Love Reading to. Wala tayong specific zodiac sign. Ang importante yung reading. Ayan, kung makarelate ka, makaresonate ka, maaaring ang reading na ito ay para sa'yo. Pero kung hindi, wag naman natin ipilit kasi pwede talagang mangyari yon. Kung magbabanggit ako ng mga zodiac sign, pwedeng ikaw yon, pwedeng yung person mo, pwede rin namang hindi. Kasi collective to, wala tayong specific zodiac sign. Kung gusto mo magpa-personal reading, Jing Tarot Reader, search mo na lang siya sa Facebook, guys. Ano siya? Meron siya Facebook, TikTok, and bagong YouTube channel. So, sana i-subscribe mo rin siya, no? Sa mga ano. Sa mga gusto sumuporta sa kanya, search mo na lang, Jing Tarot Reader. Okay, let's start your reading for the sign, for collectives. Okay, para sa ibang channel, check the description box, TikTok, and dyan lang din. Ayan. Start na natin, collectives. Kunin muna natin main energy mo. Your main energy, you do have here the Five of Swords, Six of Cups, and the Eight of Pentacles. Stars, Virgo, Capricorn, Cancer, Scorpio, Pisces, Gemini, Libra, Aquarius. Ayan. Wait lang, guys. Ayan. So, you're trying your best na mag-focus sa career. Alam mo yun, yung parang kung naman yung mga past na ginagawa mo sa career mo, gusto mo ibalik to eh. Yung sipag mo, yung galing mo, di ba? Lalo na may mga taong nawala sa buhay mo or may mga bagay na nawala sa iyo na parang ngayon, mas makakapag-focus ka na dito sa bagay na ito, sa larangan na ito. Because you want victory, you want to be successful, you want na ma-achieve itong mga bagay na once na-achieve mo sa buhay mo. So, you're focusing on your career. This is you, focusing on your career. I feel like pagdating sa past person, past people sa buhay mo, hindi mo pa rin sila completely nile-let go. Nandiyan ka pa rin, nag-aabang ka pa rin na itong mga taong to ay bumalik sa buhay mo, especially pagdating sa love. You're still waiting. You're still assuming na itong person na ito ay babalik pa. Okay? But while you're waiting, maybe nag-focus ka na lang muna sa career kasi of course, alangan namang maghantay ka nga, 'di ba? So, pagdating sa love, sino ba tong person na ka-connect mo? Kunin natin yung energy niya. Okay, thank you, Spirit guys, angel guides. Now, for collectives. For collectives, please. For collectives, please. I see your angel guides watching you. Three of Pentacles. The Fool is here. Nine of Wands, yan. Aries, Leo, Sagittarius, Taurus, Virgo, Capricorn. Yung person na ito medyo gusto niya ng growth financially. So, nakikita natin nag-take siya ng risk dito with the Fool. Kaya lang nagkakaroon siya ng maraming problema ngayon with the Nine of Wands. Nagkakaroon siya ng problema and itong growth na ito maaaring hindi nangyari kasi maaaring nagpadalos-dalos siya sa paggawa or paggawa ng isang desisyon. Now, with the judgment, nakikita natin ito as a lesson dito sa person na ito regarding sa ending na nangyayari ngayon sa buhay niya. The Two of Cups, you could be in a relationship or you could be married in the past or your past life. Nakakita ako ng connection sa inyo dito na medyo ma-spiritual connection. And I feel like napaka-tibay ng connection na ito. So, this is like a spiritual person or soulmate energy, pero more on material things kasi ang focus ninyong dalawa nitong person na ito yan, pero you are still open just in case itong person na ito ay bumalik sa buhay mo. Okay,
part of you is naka-move on na. Sasabihin, naka-move on na ako. Ayoko na doon, wala na. Okay na ako. Pero, of course, dahil spiritually connected pa rin kayo. So, kahit umalis or mawala itong person na ito, nandito pa rin siya sa isip mo. Spiritually connected pa rin kayo, di ba? So, ano bang emotions mo para sa kanya? Emotion mo para sa kanya is the Empress. You do admire this person. Gusto mo siya. Physically, kung ano man yung makikita mo sa kanya. Pero, gusto mo siya, pero tinatago mo yun. Maybe, marami na kasi nagbago sa inyo ngayon. Marami na yung iba sa inyo. Pwede may mga options ka na ngayon. Or siya. Or whatever. With the Wheel of Fortune, you are focusing on making changes sa buhay mo. You want to be successful. Gagawin mo yung best mo para maging successful. And I feel like medyo naging matagal sa'yo maging successful. Yung iba sa inyo, hindi naman successful. But rather, yung success kasi, minsan, oo, successful ka na, pero hindi ka pa satisfied, no? Why? Kasi iba yung pananaw mo sa successful. Hindi yun na nakikita, yung sa ngayon, oo, marami ka na na-achieve, pero you want more. Okay, so yung focus mo is to make changes para makuha mo yung more success na gusto mo. Okay, so for your person, actually, ito more on love sa sarili. Okay, ina-admire mo yung person mo, gusto mo siya, physically attracted ka sa kanya, pero mas mahal mo sarili mo sa ngayon. Okay, yun yung nakikita natin. More on self-love, especially the Empress is here. This is all about self-love. Emotion ng person na ito towards you. Emotion ng taong ito para sa'yo. Spirit guides, angel guides. Okay, you do have here the Chariot, the Ten of Cups, Knight of Wands, and the Eight of Wands. Okay, the Tower is here at the bottom of the deck. This person, nakikita natin mailag, maiwas, ganun. Pero with the Ten of Cups, pwedeng mahalaga sa kanya ngayon yung family niya. So, I don't know kung may problem ba ngayon, may problem or ang main problem or boundaries sa inyo is maybe may kinalaman sa family, kultura, pwedeng ganon, or religion, pwedeng ganon. Medyo magkaiba kayo ng religion or tradisyon, pwedeng ganon, kultura. So, or pwede rin naman kasi pamilyado. Ganyan kasi nakita ng family eh. So, pwedeng ganon. And then the person with the Knight of Wands, nakikita natin there's a lot of passion. With the Eight of Wands, this person, I don't know, may nakaka-experience siya kayo ng tower moment eh. So, tell me about this person's emotions, please. More messages. Yeah, with the Five of Wands and Two of Wands, Seven of Cups, more on material things. Maybe nagde-daydream siya about you, but hanggang dun lang kasi marami kasing conflict ngayon sa buhay niya eh, diba? Kumbaga, bakit ako mag-iisip pa sa'yo ngayon agad? I mean, bakit kita isipin ngayon eh, marami pang problema sa buhay ko ngayon. Ito muna problema ko. Parang gano'n. Marami siyang kinakaharap ngayon. Okay, soulmate tayo, pero hindi ako pwedeng mabuhay lang ng soulmate tayo, ganyan. Nasasaktan ako, ganyan. Hindi naman ako pwedeng ganun lagi, di ba? Kailangan ko rin muna magpaka-focus sa realidad. And this person is focusing on reality. Okay? So, what will happen in the near future sa inyong dalawa? Alam, pareho naman kayo eh. Parang pareho kayo focus niyo is mga kanya-kanya ninyong sarili. You do have here the Sun, the King of Wands, and the Hermit. Okay. You're being happy here na ikaw ay nasa hermit mode. So, maybe, the King of Wands, you are focusing on your own business, minding your own business, minding your own career. Alam mo yon,
I don't see you focusing on this person's life. Wala ka na munang pakialam sa buhay niya. Buhay mo, yun lang. Tapos nakikita natin na nagpo-focus ka sa iyong career. Ayan, nakikita natin na pwedeng, lalo na kung yung negosyo mo or yung business mo or yung pinagkakakitaan mo is hindi ka masyadong humaharap sa tao, yung ikaw lang mag-isa, so maybe stay at home, ganon. And or maybe if you do have career, pwedeng you do have your own office, pwede nga, hindi ka masyadong nakikisalamuha sa iba. But the Ten of Pentacles is here, so this is giving you a lot of money. Kasi mas maganda yung nagtatrabaho ka mag-isa. Bakit? Mas concentrated ka eh. Mas nagagawa mo lahat ng mga dapat mong gawain. Maybe you don't have someone, you don't have a boss na parang to tell you this, to tell you that. Kung ano yung tingin mo dapat mo unahin, dapat mong gawin, yun yung ginagawa mo. And in the future, mas nag-work out ito sa'yo kasi at peace ka with the sun. Kita natin, you do have a lot of money with the Ten of Pentacles. And with the King of Swords, mataas ang tingin ng tao sa'yo. Because they see you as the star. You have everything. And hindi ka na para makipag-usap sa mga taong walang kwenta-kwentang kausap. Ayan. So, nakikita natin na mas nag-grow ka, nagiging mas mature, and na mas na-achieve mo yung mga goals mo dahil dito sa mga ginagawa mo in the future for you. Okay, for the side of your person, in the near future for collectives, please. The Queen of Cups. Oh, wow. Why is the Queen of Cups here? Ayan, tsaka niya marirealize kung ano yung meron sa inyo, kung ano emotion niya sa'yo pag wala ka na. Pag wala ka ng pakialam. Yun na nga ginagawa mo ngayon, wala ka na nga pakialam eh. Pero maaaring nasanay kasi siya dati na ikaw yung may pakialam, na ikaw yung habol ng habol. And then this person would realize, ay, mahal pala kita. Bakit ko hindi tinanggap yung offer mo? Bakit hindi ko nakita yon nung nandyan ka pa? And now this person with the Page of Wands will try to communicate to you in the near future. Pero para kamustahin ka, para alamin kung ano ganyan. Pero ang totoo niyan, gusto niyang malaman kung importante pa ba siya sa'yo. But with the Judgment, of course, I don't see na malalaman niya yung sagot kasi hindi siya nagiging totoo eh. Hindi siya alam mo yon, wishy-washy. Pwedeng, oy, kamusta, ganyan. Pero hindi niya masabi sa'yo yung literal na, oy, kamusta, ano, mahal mo pa ba ako? Pwede pa ba? Ganyan. Hindi niya ma-direct to the point na ganon. Kasi in reality, itong person nito, nahihiya. Kasi hindi siya nag-isip nung una eh. Kung nung una pa lang, sinabi niya na, or nakipag-coordinate, nakipag-partnership na siya sa'yo, ginawa niya na, sinabi niya na yung lahat ng dapat niya sabihin, hindi sana siya namamblema ng ganito. Okay? So anyway, that's it for now. Thank you for watching. I love you all. Sana nakarelate ka, nakaresonate ka. Please do like and subscribe to our channel. Unicorn Princess Tarot, Madam PTV, Virgo Philippines, Madam P Vlogs, Libra Philippines. I love you all, guys. Thank you for watching and bye-bye.